Kabanata 5410. Ang batang ito ay may maraming kayamanan, hindi mabilang na espiritual na kayamanan, at kahit na walang kapantay na mga espiritual na bunga tulad ng sanggol na prutas. Magtulungan tayong lahat na patayin ang halimaw na ito at ito ay ating paghahatian. Ako, ang tagapangalaga ng kalawakan, ay handang lumaban hanggang kamatayan kasama nito. Panipi. Malakas at malakas ang boses ni Gaddafi, at kumalat ito sa kalangitan. Nakita rin ng maraming tao ang kanyang layunin. Imposible nang patayin si Jiang Chen at ang iba pa gamit ang kanyang kapangyarihang panlaban. Ngayon gusto niyang sumali ang lahat sa gang at bumuo ng isang grupo. At pag-atake. Mukhang may mga ideya ang taong ito, at talagang gusto niyang lahat tayo ay tulungan siya. Panipi. Oo, ang Gaddafi mula sa Guardians of the Galaxy ay maituturing na bayani. Itinaas na ba ng lalaking ito ang puting bandila ngayon? Ang 5 Star-Lord level expert na ito sa kabilang panig ay hindi biro. Ito ay maaaring ituring bilang isang bayani na nakakaalam ng kasalukuyang mga pangyayari. Panipi-panipi. Upang maging isang makapangyarihang puwersa, maging pinuno, mamuno sa mga barkong pandigma ng kalawakan, natural na walang hanggal sa kanila. Nakikita ng lahat na gustong pumatay ng Gaddafi ng isang tao gamit ang isang hiniram na kutsilyo, ngunit sa oras na ito naiintindihan ng lahat na para maagaw ang kayamanan, kailangan nating kumilos sa lalong madaling panahon. Bagamat alam ng lahat ang intensyon ng Gaddafi, walang gustong maiwan. Mukhang gustong labanan tayo ng taong ito hanggang sa mamatay. Ang mga taong ito ay hindi matipid sa gasolina, lahat ay handang kumilos, tinatrato kami bilang munting matabang tupa. Panipi. Nakangiting sabi ni Long Shisan, na may malamig na tingin. Parehong nasa kamay sina Optimus Prime at Ding Hai Needle, kaya maraming tao ang tumingin sa kanya ng may sigasig. Kung tutuusin, hindi lahat ay kwalipikadong makuha ang dalawang espiritual na kayamanan na ito. Long Shisan ang ikatlong antas ng pambihirang kapangyarihang panlaban, ang lakas ng ika-4 na antas ng klase ng Star-Lord, ay nakagawa na ng isang hadlang sa karamihan ng mga barkong pandigma ng kalawakan. Kung gusto mo ng kayamanan, tumayo ka lang. Sino ang makakalaban sa akin? Panipi. Ang boses ni Long Shisan ay kumalat ng daan-daang libong milya, winuwagayway ang kanyang dalawang patpat, na parabang mayroon siyang aura ng pagsira sa mundo. Bahagyang ipinikit ni Chigu Xingjun ang kanyang mga mata at tumingin kay Long Shisan. Mayroon siyang premonition na ang pagkamatay ni Qi Xianling magiging seryosong-seryoso. Baka sila ang may gawa nito. Maliban doon, wala siyang paliwanag sa pagkamatay ni Qi Xianling. At ang pinaka-ikinagalit ni Qi Goxingjian ay, bakit hindi lumabas ang kanyang mga alagad, ngunit ang mga walang kwentang taong ito. Tandang pananong. Kung may mali, tiyak na may halimaw. Ang galit ni Chigu Xingjun ay direktang ibinaon kay Jiang Chen at sa iba pa sa oras na ito. Dahil namatay si Qi Xianling sa lugar ng annihilation, hindi ka rin makakalabas ng buhay. Mga taong mayabang, huwag kang mayabang. Paano ako matatakot sa iyo, ang angkan ng sinaunang zombie? Panipi. Si Chigu Xingjun ang unang sumugod palabas. Nakahinga rin ng maluwag si Gaddafi sa mga oras na ito. Kung tutuusin, mayroon na siyang gulugod. Ang reputasyon ng Ancient Zombie Clan ay nanginginig sa mundo. Ang nasabing Ancient Star Clan, mga kung sino ang makakalaban nito ay tiyak na hindi lalampas sa bilang ng isang palad. Ang Yu Clan ay nagbibilang ng isa, ang Kulong Clan ay nagbibilang ng isa, at ang iba ay halos imposibleng mapantayin. May mga nakatatanda mula sa sinaunang Zombie Clan na kumilos upang ituwid ang aming pangalan. Sa katunayan, ito ay isang pagpapala. Gaddafi willing to follow the elders of the ancient zombie tribe and kill this beast. Umaasa lang siya na pangunahan tayo ng mga elders para palakasin ang sarili. Panipi. Napakakalma rin ni Gaddafi sa oras na ito. Nakatayo sa likod ni Chigu Xingjun, handa siyang makipaglaban hanggang kamatayan kasama si Jiang Chen at iba pa. Sa harap ng mga masters ng sinaunang zombie clan, wala siyang dapat ipag-alala. Ikaw alam kung si Chigu Xingjun ay master ng ika-5 antas ng Star-Lord level. Kahit si Long Shisan, isang maligalig na karakter na may hawak ng dalawang ipinasa na espiritual na kayamanan, ay talagang imposibleng maging kalaban ni Chigu Xingjun. Hahaha. Tandang padamdam.
Kung may mga masters mula sa Ancient Zombies na lalaban, handa akong sundan sila at tulungan ang mga seniors mula sa Ancient Zombies na makuha ang halimaw na ito at itaguyod ang hustisya. Ibilang mo ako bilang Sky Clan. Panipi. Mahigpit na sumigaw ang isang tao, puno ng pagkabukas palad. Kasing kapangyarihan siya ni Gaddafi at isa ring master ng ikatlong langit ng Star-Lord level. Count me in. Isali mo ako. Panipi-panipi. Sa isang iglap, ang mga taong namamahala ay naruroon sa kalahati ng Starship battleships at sumama sa kanila. Makikita na ang ideya ng Gaddafi ay kinikilala pa rin ng maraming tao. Kung gusto mong lumaban, huwag. Sinisisi kita sa pagiging bastos. Panipi. Tumayo si Chigu Xingjun na nakatali ang kanyang mga kamay at mahusay na nagsalita. Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan para sugpuin ang iba, at mas ginagamit mo para aibuli ang iilan. Ang mga nakatatanda sa Xingkong Ancient Clan ay talagang matapang, ngunit kulang sila ng kaunti kadakilaan at manly spirit, hahaha. Sa madaling salita, ang basura ay palaging magiging basura. Panipi. Naiinis na sabi ni Long Shisan. Malinaw na malinaw ang layunin ng mga taong ito, nadurugan sila ng buhay. Hindi kayang gawin ng isa ang dalawa, hindi kayang gawin ng dalawa ang tatlo. Anyway, mas makapangyarihan sila sa mga numero. Mga taong mayabang, naghahanap para sa kamatayan. Galit na sinaway ni Chi Goxingjian. Mukhang ganoon din ang sinabi ni Chi Xianling, ngunit namatay siya ng malungkot. Hahaha, panipi. Umiling si Dawang at tinuya si Chi Goxingjian. Pinandilatan siya ni Chi Goxingjian na puno ng galit. Pinatay mo ba ako, ang diwatang espiritong disipulo? Tumango si Dawang. Tama. Hindi ko mapapalitan ang pangalan ko o ang apelyido ko. Pinatay ko ang apprentice mo at pinunit siya ng pira-piraso. Nasaan ang Xingkong Ancient Clan? Ang mga disipulong tinuturuan ng Xingkong Ancient Clan mo ay pareho lang sa 200. 5 pareho. Hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Panipi. Ang isang bato ay pumukaw ng 1,000 alon. Ang mga salita ni Dawang ay nagdulot ng isang bagyo sa mata ng hindi mabilang na mga tao. Hindi ba ang taong ito ay masyadong baliw? Hindi ba ito nangangahulugan na hindi niya isinasaalang-alang ang angkan ng guzang? This mean that he is treating Chi Goxingjian paulit-ulit na tumalon ang mukha niya. Are you standing on top of his head to shit? Lalong naging pangit ang mukha ni Chi Goxingjian. Ginagalit talaga ako ng mga lalaking ito. At saka, ang pagkamatay ni Chi Xianling ay gaya nga ng inaasahan niya. It was really they were destroyed by these guys. Ako, ang Gusheng Clan, ay lalaban sa iyo hanggang kamatayan ngayon. Umungol si Chi Goxingjian sa nakakabinging boses. Sa sandaling ito, maraming tao din ang nagdududa sa pagkakakilanlan ni Jiang Chen at iba pa. Paano ang mga master ng Yu Clan? Nasaan ang mga eksperto mula sa angkan ng Kulong? Nasaan ang master ng Guardians of the Galaxy? Lahat ba sila ay pinatay ni Jiang Chen at ng iba pa? No need to be confused. Lahat ng mga tao mo ay kinatay na natin. Hindi na ako magpapanggap. Ipinagmamalaki ko na ang aking mga baraha. Bawat isa sa kanila ay nagsasabing henyo silang guro, ngunit sa tingin ko ay mga henyo sila. Gaga. Sinabi ni Dawang kay Desden, kahit na si Jiang Chen ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Ang taong ito ay talagang nagpakita sa kanyang mga card, wala ka bang sakit? Ngunit ngayong sinabi na ito ni Dawang ay katumbas na ng pagdedeklara ng digmaan sa lahat, maging ang mga Panginoon ng angkan ng Yu at ang angkan ng Kulong na nanunood pa rin noon ay hindi na napigilan ang kanilang panloob na galit. Ang mapangahas na galaw ni Dawang ay naging dahilan kung bakit tinawag siya ni Long Shisan na ni Ubi. Dumb dog, you really dare to say that? Hahaha. But I like it. Buong pagmamalaking tumayo si Long Shisan sa gitna, bumantong hininga si Jiang Chen, takot lang ang dalawang magkapatid na ito na magulo ang mundo. Ngayon ang fighting power ni Long Shisan ay bound to be wala na siyang takot, kung hindi siya magiging napakabaliw at magiging kaaway ng lahat sa mundo. Alam na alam din ni Jiang Chen na hindi talaga bobo sina Long Shisan at Dawang. Ngayon sila ay naging pantirya ng pambabatikos ng publiko. Lumuhad man sila at humingi ng awa, hindi nila matatakasan ang pagtugis at pagharang ng malalaking pamilya at makapangyarihang ito. Sa halip na maging sunod Sun Yuan, mas mabuting subukan ito.
Ngayon, kahit na ang kanilang lakas ay katatapos lang, ang bawat isa sa kanila ay isang master laban sa 10. Hindi na kailangang sabihin, Long Shisan at Dawang, ang dalawang pervert na ito ay tiyak na mga eksplosibong antas ng pag-iral, at ang higit na ikinababahala ni Jiang Chen ay oo, ang lakas ni Dawang ay mayroon. Hindi pa nakakalusot. Kung anong antas ang maaabot niya ay mas nakaka-suspense. Na-absorb na rin niya ang inheritance spirit ni Emperor Bai Yao, at tiyak na hindi siya magiging mas masama kaysa kay Long Shisan. Sa kanyang sarili, si Jiang Chen ay mayroon ding premonition sa kanyang puso. Kung nakapatay siya ng napakaraming manika, siguradong ayos lang, ngunit hindi pa rin ito nagpapakita, na medyo masakit sa ulo. Anak. So, ang anak kong si Kuy mo lang ay nasira din ng mga kamay mo. Paos na sigaw ni Kuy Malong at nanginginig ang buong katawan. Ito ay isang mortal na puot. Tulala lang siya. Wala siyang sapat na lakas. Nagpumilit pa siyang makipag-away sa akin, pero pinatay ko siya ng kahoy. Gusto niya ang baby ko. Unggoy, siguradong hindi ko siya ibibigay. Sa katapusan, hindi siya sapat na malakas. Hindi ko masisisi ang sinuman. Oo. Naglakas loob si Long Shisan na kumilos at kumpiyansang sinabi, tinatapik ang kanyang dibdib. Pagbabayaran mo ang halaga para sa iyong ginawa. Walang sinuman dito ang hindi gustong putulin ka ng mga langgam. Dahan-daang bumangon sa hangin si Kuy Malong, kumuyam ang kanyang mga kamao, at may nakita sa kanyang mga mata. Patuloy na inilalabas ang malamig at marahas na enerhiya. Brother Kuy mo, ang mga kasuklam-suklam na taong ito ay masyadong mayabang. Mukhang magsasama-sama tayo sa pag-atake. Tumingin si Chigok Sengjen kay Kuy Malong, na bahagyang tumango, pangalawa ang pag-agaw sa kayamanan, bagamat ito rin ang pangunahing prioridad. Ngunit bilang Starry Sky Ancient Clan, ang kanilang kaluwalhatian ay hindi pinapayagan na year-oka ng sinuman. Kahit na ang Kuolang Clan o ang Gusheng Clan, walang makakalaban dito. Nasaan ako, apo ni Huatian? Pinawi mo rin ba sila? Sabi ni Yu Huanlian sa bawat salita. Lumiwanag ang mga mata ni Long Shisan, at mahinahong sinabi ng matandang Diyos. Tama. Sa sandaling pukawin ko ang patpat, pinatay ko ang may balahibo na ibon at ginawa akong bunutin ang bawat balahibo. Sok, 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 call her pretty, and in the end, guess what? Naging commander ng poste ng ilaw, ha. Yu Lian rolled his eyes in anger. Ang malakas, ang mga lalaki ng angkan ng Yu ay halos nasa buong maliit na kalahati ng walang hanggang mundo. Kahit saan man sila magpunta, walang sino man ang hindi magbibigay sa Yu clan ng 3 puntos ng manipis na pansit. Ngunit ang ipinagmamalaki niyang apo ay ginawang ibong may balahibo ng mga bastard na ito. Paanong hindi magagalit si Yu Lian? Paano ka hindi magagalit? Pakiramdam niya ay sesabog na siya ngayon. Dapat tiisin ng mga halimaw na ito ang galit na galit ng kanilang Feather Clan. Nag-thumbs up din si Dawang kay Long Shisan. Pagdating sa panlilibak sa iba, handang sumuko ang lalaking ito. Matagal nang iba si Long Shisan sa nakaraan. Dahil naimpluwensyahan siya ni Dawang, nagbago siya mula sa isang baliw na lumalaban sa isang halimaw. Siya ay naging baliw sa Chi War, at sa 3 salita, ang malalakas na lalaking ito ng Starry Sky Ancient Clan ay labis na nagalit kaya napahiyaw sila. Ang labanang ito ay lumalakas na, at ang mga matandang bastard na ito ay hindi dapat pahintulutang maneg. Ikaw dudurugin kita hanggang sa abo ngayon, at mabilis na papatayin. Ipapako kita sa haligi ng kahihiyan ng ating Yu clan, at gagawin kang itakwil sa loob ng libo-libong taon at hagupitan para sa walang hanggan. Ako ay apo mo, panipi. Halatang galit na galit si Yu Huanlian. Kahit sa maraming makapangyarihang tao mula sa Starry Sky Ancient Clan, wala na silang pakialam sa kanyang pahayag. Ang Yu Huatia na iyon ay ang kanyang sariling apo na libu-libong taon nang nilinang, at malamang na malampasan ang kanyang pag-iral sa hinaharap. Ngunit ang pagkalipol ng mga taong ito ay isang malaking pinsala kay Yu Lian. Lahat, ang mga taong ito ay mamamatay tao. Kung hindi natin sila papatayin, mas maraming inosenteng tao ang maaaring mamatay. Bilang isa sa mga sinaunang angkan sa mabituing kalangitan,
Ang ating sinaunang angkan ng zombie ay isa sa mga sinaunang angkan sa mabituing kalangitan. Ang labanang ito ay mas mabuti kaysa paghiwalayin ang kanilang laman at dugo, wala na ang kanyang kaluluwa. Pinigilan ni Chi Gu Xingjun ang galit sa kanyang puso at tiyak na papatayin si Jiang Chen at ang iba pa. Your geniuses can kill at will. Posible bang kung gusto nila tayong patayin, hintayin natin silang patayin? Kung gusto natin silang patayin, it is a heinous crime. What a joke, hahaha. May mga hindi mabilang na mga kayamanan sa annihilation area, at makukuha ito ng malalakas. Wala silang kakayahan, sino ang masisisi nila? Sa labanang ito, ako, si Jiang Chen, ay magiging kalaban ng mundo. Sa inyong mga tao sa mundo, sino ang nagsasabing siya ang tamang paraan sa mundo? Sino ba ang hindi ang mga nang-aapi sa iilan at nang-aapi sa mahihina? Ngayon, hayaan natin, patayin ako ng mabilis. Mahina ang boses ni Jiang Chen, ang kanyang mga salita ay parang mga espada, ang kanyang mga mata ay malamig at mapanglait, at hindi niya inilagay ang sinuman sa kanyang mga mata. Gusto mong ipakita ang iyong retorika, ngunit ikaw ay isang piraso ng basura tulad mo. Karapat-dapat ka bang makipag-away sa akin? Ito ay katawa-tawa lang. Bahagyang. Itinaas ni Chi Goxingjian ang kanyang mga mata. Jiang Chen, isang half-step Star-Lord, siya maaaring patayin ito ng isang hampas ng palad. Pumunta ka sa impyerno. Isang suntok ang ginawa ni Chi Gu Xingjun, na naging sanhi ng panginginig ng langit at lupa. May isip ng isa ang kapangyarihan ng ikalimang antas ng Star-Lord. Ungol. Sa isang dagandong, si Dawang ay nahulog mula sa langit, at ang kanyang lakas ay maihahambing pa sa lakas ni Chi Gu Xingjun. Siya ay umungal na parang kulog, at ang kalangitan ay yumanig. Isa pang malakas na lalaki mula sa ikalimang antas ng Star-Lord dumating, na nagdulot ng panibagong alon ng kaguluhan. Hindi mabilang na mga tao ang nagulat at napag-usapan. Damdog, you are awesome. Bahagyang ipinikit ni Long Shisan ang kanyang mga mata, pakiramdam na walang magawa. Hindi talaga dapat maliitin ang malaking dilaw na asong ito. Kung hindi dahil sa perpektong bagay sa pagitan nila ni Emperor Bai Yao, tiyak na walang paraan upang mawala. Ngayon ay may malaking pagkakaiba sa lakas, ngunit si Long Shisan ay masaya din para sa Dawang. Ito ang hitsura ni Emperor Longyang. Sa sandaling ito, isang pares ng walang kapintasang puting pakpak ang umusbong mula sa katawan ni Dawang, nakatayo sa harap ni Jiang Chen. Ang makaharing pag-uugali na minamaliit ang mundo ay tunay na may pahiwatig ng saloobin ng emperador na ikinagulat maging ni Jiang Chen. Si Dawang, sa katunayan, ay hindi nagyayabang. Kung sino man ang maglakas loob na hawakan si Xiao Chenzi, papatayin ko siya ng walang libingan. Tumingin si Dawang kay Chi Gu Xingjun. Matalim ang mga mata ni Chi Gu Xingjun. Hindi niya inaasahan na ang malaking dilaw na asong ito na walang pakialam, ay maging ang tunay na pinakamalakas sa kanila. Ang 5th level Star King ang tunay niyang kalaban. Napakalakas ng lokal na asong ito. Hindi ba't hindi ka panipaniwala? Akala ko ay aso lang, wala nang iba pa. Lahat tayo ay. Minamaliit ang mga taong ito, hindi nakakapagtaka kahit ang walang katulad na mga henyo mula sa Yu Clan at Koilong Clan of the Ancient Zombie Clan, lahat sila ay nahulog sa kanilang mga kamay. Natatakot ako na ang mga taong ito ay may maraming background. Panipi. Mahirap sabihin. Ngayon tila kahit si Chi Gu Xingjun ay nagbago ng kanyang dating paghamak. Sa labanang ito, kailangan nating magtrabaho sama-sama. Tama ka, lahat ng ating mga tao ay namatay sa kanilang mga kamay. Sa napakaraming malalakas na lalaki na nagsanib puwersa, kahit na sila ay may mahusay na kakayahan, ito ay ganap na imposible para sa kanila na baligtarin ang sitwasyon ng labanang ito. Kasama sina Yu Huanlian at naging maingat din si Kui Mulong at tumingin sa isa't isa na may time na ekspresyon. Ang hitsura ni Dawang ay ganap na nagbago sa kasalukuyang sitwasyon. Malambot ang mga mata ni Jiang Chen, at taos-puso siyang masaya para kay Dawang. Ang minanang espiritu ni Emperor Bai Yao ay malamang naganap na kasama niya sa sandaling ito. Ito ang totoong poster ni Long Yang. Fuck. Damdog, seryoso ka ba? Tumingin si Long Shisan kay Long Shisan na may nag-aalab na mga mata, na tulala. Hindi ba masyadong nakakatakot ang lalaking ito? Hindi nakapagtataka na siya ay ganap na sumanib sa diwan ng mana ni Emperor Bai Yao.
Ang gayong kapangyarihang panlaban ay nasa tuktok na ng mundo, at maging siya ay kailangang iwasan ang gilid nito. Kyubey Bookstore. Ang pinakamataas na kapangyarihang panlaban ni Dawang ay nakakuha ng atensyon ng lahat, at ngayon ay naging tensyonado na ang sitwasyon. Mahirap isipin na si Dawang ay kalahating Star King pa rin noon, ngunit ngayon ang kanyang lakas ay biglang umakyat sa antas ng bituin. Ang ikalimang antas ng ang sovereign level ay isang pantasya lamang. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang rhubarb ay napakadakila at walang kapantay sa mundo na ang lahat ng nakakakita nito ay natulala at nahuhulog pa sa walang katapusang pagkabigla, na hindi magawang palayain ang kanilang mga sarili. Good job! Lubhang natuwa si Jiang Chen. Napakalakas ng lakas ni Dawang, nagbigay din ito ng katiyakan sa kanya. Kahit ngayon ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga taong ito na sumusugod sa labanan at pumatay ng walang prinsipyo. Who dares to fight with me? Hahaha. Dawang angal, malamig ang mga mata, nakatingin sa mundo, walang nilalagay sa mata niya. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakatakot dahil sa pagkakaroon ng espiritu ng mana. Ganoon din para kay Long Shisan, ngunit ang kanyang pagbabago ay walang alinlangang pinakamalaki, dahil siya at ang diwa ng mana ni Emperor Baiyao ay nagpupuno sa isa't isa at naabot ang isang walang kapantay na pagkakatugma. Ang mga taong talagang nagkaka-problema ngayon ay sina Chi Goxingjian at iba pa. Walang inaasahan na ang malaking dilaw na asong ito na may hindi kaakit-akit na hitsura ang talagang pinakamagaling sa kanila. Napakalakas ng taong ito, kailangan nating maging mas maingat. Mukhang hindi maiiwasan ang labanan sa buhay at kamatayan. Hindi natin ito dapat basta-basta. Tiyak na hindi pababayaan ni Chi Goxingjian, Yu Lianlian at ng iba pa ang laban na ito. Panipi. Oo. Iilan lang ang mga major Starry Sky Ancient clans dito. Sa dinami-dami natin, posible pa ba tayong matakot sa kanilang talino? Panipi. Tama, huwag kang matakot, gawin mo lang. Kami, ang Scarlet Blood Alliance, ay hindi kailanman magiging alipin. Panipi. Siguradong maraming kayamanan ang mga taong ito. Napakarami sa atin ang nakapasok sa lugar na ito nang walang lumabas, ngunit sila ay lumabas. Patuloy ang pag-angat ng lakas ni Dawang na umaakit din sa puot at paninibugho ng mga taong ito. Kung tutuusin, siya dati, kalahating hakbang pa lang siya patungo sa antas ng Star-Lord. Ang biglaang pagbabagong ito ay masasabing umabot sa langit, sa isang hakbang. Kahit sinong makakita nito ay makakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Ang mga taong ito ay mas nakakatakot kaysa kumain ng Overlord kill, lalo na ang patay na asong ito. Naisip ni Chi Goxingjian sa kanyang isipan, kung kinain niya ang fairy fruit peel na ito, malamang na mas malakas pa siya kaysa sa patay na asong ito. Lalong tataas ang katakutan. Higit pa, isa lang itong napakalaking tukso. Hindi lang si Chi Goxingjian, kundi pati sina Kui Malong, Yu Lianlian at iba pa ay tahimik na tumango. Sino ba ang hindi maaakit sa nakakatakot na pagbabagong ito? Kumusta naman ang emosyon? Abutin ang langit sa isang hakbang at maging walang kapantay sa mundo. Kahit anong kainin ng mga lalaking ito, kailangan nilang iluwa ito. Dahil lamang sa mahiwagang elixir na ito para mapahusay ang kanilang lakas ay gusto ng huminto ni Chi Goxingjian at ng iba pa. Tunay ngang lumalakas ang lakas ni Rhubarb, pero mas lalo lang silang masasabik. Tulungan ninyo ako at patayin ang halimaw na ito. Ako, ang Ancient Zombie Clan, ay tiyak na magpapasalamat. Humakbang pasulong si Chi Guxingjian na nakahanda na ang kanyang espada, naiinip na. Sa pakikipaglaban kay Chi Guxingjian, gagawin namin, ang Yu Clan, ang aming bahagi. Gayon din ang aming Kuilong Clan, pumatay. Yu Lianlian at Kui Malong pumailang lang sa langit. Ang tatlong makapangyarihang lalaki ay lahat sa ang ikalimang antas ng nebula. Sa labanang ito, determinado silang manalo. Rhubarb, Unggoy, ikaw na ang bahala. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Hindi pa lubusang pumuputok ang kanyang lakas. Bagamat nakakain na siya ng maraming baby berries, tila nagtitimpla pa rin ito. Sasabak siya sa Star-Lord level at makipagkumpetensya sa iba. Mahirap para sa lahat. Huwag kang mag-alala, Xiao Chenzi. Kasama si Mr. Go, ang mga taong ito ay hindi man lang makahakbang pasulong. Mataimtim na sabi ni Dawang, na may malamig na mga mata, at lumipad sa tuktok ng langit.
Sa oras na ito, si Long Shisan sumunod din ng malapit sa likuran, at nagkatinginan ang magkapatid. Sa isang sulyap, makikita na ang panganay na kapatid ay nasa isang pasibo pa rin. Ang banner na ito ay dapat na bitbitin nila. Gawin mo. Ikan-away ni Chigo Xingjun ang kanyang kamay. Sa oras na ito, hindi mabilang na mga master ang dumagsa at inatake sina Dawang, Long Shisan at iba pa. Si Lan Lingjie, Yuan Ling at iba pa ay nagsimulang lumaban. Kung tutuusin, ang kanilang lakas ay nakakatakot din. Walang sino man ang makaiwas sa labanang ito. Bagamat puno ng kumpiyansa sina Dawang at Long Shisan, kung tutuusin, napakaraming mga master sa kabilang panig. May 7 pang-4 na antas na Panginoon sa antas ng Star-Lord, at mayroon pang ang 10 Panginoon sa ikatlong antas ng Star-Lord. Isang tao, at para sa Star-Lord level 2nd level at 1st level na mga tao, mayroong 33 tao. Ang buhay at kamatayang labanan na ito ay tiyak na magiging lubhang malupit. Si Jiang Chen ay matatag sa gitna. Sa oras na ito, sina Dawang at Long Shisan ay sumugod na sa formation ng kalaban. Lahat ng Star-Lord level 4th level masters ay nagtipon-tipon at nakipaglaban kina Dawang at Long Shisan. Si Chigo Xingjun at Yu Lianlian ay hindi nagmamadaling kumilos dahil napakaraming tao at hindi natatakot kay Jiang Chen at sa iba pa. Maging ang taktika ng dagat ng tao ay sapat na upang sugpuin sila. Gaya ng inaasahan, ang mga Panginoon ng ikatlong langit ng antas ng Star-Lord ay sumali din sa labanan. Si Long Shisan ay isa laban sa 10. Ang mga Panginoon ng ikatlong langit ng antas ng Star-Lord, na pinamumunuan ni Gaddafi, ay pinalibutan si Long Shisan, at ang iba pang 7 ang ika-4 na antas ng Star-Lord ay nakikipaglaban kay Dawang. Kumilos ang malakas na lalaki, ginulat ang mundo at pinadilim ang mundo. Hawak ni Long Shisan ang dobleng espiritual na kayamanan sa kanyang mga kamay, na may mabibigat na anino ng patpat, at nagmamadaling pumasok at lumabas. Bagamat siya ay master sa ika-4 na antas ng Star-Lord, pagkatapos ng lahat, siya ay nakalusot pa lamang at hindi pa nagpapatatag. Ang pinakamahalaga ay napakalakas din ng kalaban, ang pagkubkob ng higit sa 11 tao ay napakaapura kaya't hindi siya ng ahas na baliwalain ito. Sa itaas ng mabituing kalangitan, ang anyo ni Long Shisan ay parang hangin, tuloy-tuloy na lumilipad, mula sa ibaba hanggang sa itaas, humahampas sa kalangitan, lumilikha ng mga pagsabog ng liwanag at anino na kasing liwanag ng mga bituin. Labis ding nabigla si Gaddafi at iba pa. Ang lakas ni Long Shisan hindi dapat maliitin. Nakapagtataka na nagawa niyang makapasok sa ika-4 na antas ng Star-Lord level sa maikling panahon, na hindi maisip ng sinuman, ngunit ang kanyang pundasyon ay nakatakdang imposibleng ma-stabilize ng mabilis, na din ang susi sa kanilang mga pagkakataong manalo. Mas malinaw na alam ni Long Shisan na sa labanang ito, itinuring sila ng kalaban bilang maliit na matabang tupa at tiyak na hindi susuko. Pumatay sila ng maraming Panginoon at pumatay ng maraming magnanakaw na gustong umatake sa kanila sa Annihilation Zone. Ginagawa rin ito ang dalawang panig, irreconcilable. Dagdag pa, ang lakas nila ay mabilis na tumataas na matagal na nilang pinagnanasaan. Hanggat sila ay nawasak, ang mga taong ito ay kikita ng malaking pera. Sobrang katakam-takam ang mga taong ito. Dinilaan ni Yu Lianlian ang kanyang dila at mahinang sinabi sa gilid ng kanyang bibig. Hindi mahalaga kung mamatay ang isang Yuhuatian. Hanggat maaari nilang makuha ang maalamat na sanggol na prutas, ang kanilang lakas ay magiging lubhang nadagdagan. Ito ay simula pa lamang. How dare they, a group of ants, even think about using the legendary baby fruit? It's a waste of natural resources. Tumayo si Kui Malong na nakakuros ang dibdib at sinabi sa malalim na boses, na may paghamak sa kanyang mga mata. Ang tatlo sa hindi na nila kinailangan pang kumilos, ang mga taong ito ay walang awa na papatayin. Hinarap ni Chen Lu at ng iba pang 4 na babaeng general ang higit sa 30 mga master level ng Star-Lord, at ang sitwasyon ay mas mahirap. Kung bibigyan mo sila ng sapat na oras upang ganap na pagsamahin ang kanilang pundasyon, ang labanang ito ay maaaring hindi masyadong mahirap, ngunit alam ng lahat na kung ikaw ay may sakit at ito ay pumatay sa iyo, paano mabibigyan ni Chi Goxingjian at ng iba pa si Dawang at ang iba ng oras upang makapagpahinga?
Ngayon kahit na si Dawang ay dapat na maging todo upang hamanin ang 7 bituing hari ng ika-4 na antas, hindi ito kasing simple ng kanyang naisip. Their good days are over. They dared to kill so many people and have offended the public. Sa labanang ito, dapat silang mapuksa. Baby, hatiin natin ang mundo sa 3 bahagi. Mahinang sabi ni Chi Goxingjian, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Jiang Chen. Ang taong ito, siya lang ang half-step Star-Lord, tila siya ang ubod ng mga taong ito, imposibleng hindi siya nakakain ng wagunguo, ngunit siya lang ang hindi nakakalusot sa Star-Lord level. I want to see what's so special about him. Panipi. Tumingin si Chi Goxingjian kay Jiang Chen na may pag-iisip, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Ngayon sila ay gumawa ng ganap na inisyatiba. Dawang, Long Shisan, at ang 4 na babae ay lahat ay nahulog sa kawalang sigla. Ang balanse ng tagumpay ay malinaw. Ito ay gamulong na sa kanilang direksyon. Si Chi Guxingjun ay hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Jiang Chen, tulad ng isang Diyos na may parehong haba ng buhay gaya ng langit at lupa, ang kanyang mga mata ay parang mga arrow, direktang nakatingin kay Jiang Chen. Nakaramdam din si Jiang Chen ng hindi maipaliwanag na presyon kaagad. Ang patuloy na presyon sa kanyang ulo ay naging imposible para sa kanya na makagalaw man lang. Pagtingin sa itaas, ito ay si Chi Guxingjun, naglalakad palapit sa kanya, na may napakataas at mayabang na ugali na hindi niya siniseryoso ang kanyang sarili. Parang nakatingin sa isang langgam, kitang-kita ang pagmamataas at pagmamataas sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa mga mata ni Chi Guxingjun, si Jiang Chen, ang maliit na matabang tupa, ay mahuhuli niya sa kalaunan, at pagkatapos ay papasok sa kanyang bulsa ang lahat ng kayamanan. Ibigay mo ang kayamanan sa iyong mga kamay, at maaari kitang iwan ng buong katawan. Ang iyong kaibigan ay mamamatay din, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Malumanay na sabi ni Chi Guxingjun. Bagamat kalmado ang kanyang boses, tila may walang katapusang mga tunog ng Sanskrit na maaaring yumanig sa kalangitan. Tumingin si Chi Guxingjun kina Dawang at Long Shisan. Ang mga taong ito ay malalim na walang kibo at hindi kayang ilabas ang kanilang mga sarili. Bilang pinuno ng ang Ancient Starry Sky Clan at ang Ancient Zombie Clan, na makapangyarihan sa halos lahat ng Eternal World, ang mga salita ni Chi Guxingjun ay natural na nagtataglay ng gayong kamahalan. Nauubos na ang oras na natitira para sa iyo. Boy, huwag kang magkakamali. Isa ka lang hamak na reptilya sa aming mga kamay. Kung gusto naming mabuhay ka, mabubuhay ka. Kung gusto ka naming mamatay, mamamatay ka. Panipi. Dumating si Yulian Lian na may napakalaking momentum, direktang ipinadama kay Jiang Chen ang nakakatakot na panganib ng buhay at kamatayan. Ang mga lumalabag ay papatayin ng walang awa. Panipi. Si Kui Malong ay mabangis at maringal, na may boses na parang dilaw na kampana. Silang tatlo, na may kapangyarihan ng isang tatsulok, ay ganap na pinigilan si Jiang Chen sa gitna, na naging dahilan para mahirapan siyang huminga. 3-star Lord level 5 walang sino man ang maaaring baliwalain ang pinakamataas na kapangyarihan sa Zhongshan. Xiao Chenzi. Panipi. Humigpit ang mga mag-aaral ni Dawang, at labis siyang kinabahan. Bakit hindi pa nakakalusot ang lalaking ito sa lakas? Ngayon ay napapaligiran na siya ng 3 Star-Lord level 5th level masters. Maging siya ay malamang na matatalo ng buo. 3 iyon, at siya ay isang ganap na malakas na tao na nasa larangan ng digmaan sa loob ng mahabang panahon, na lampas sa kanyang imahinasyon. Ngayon na ang kanyang lakas ay hindi pa ganap na nagpapatatag, siya ay medyo nakaunat upang harapin ang 7 Star-Lord level na pang-4, level Heavens, at hakbang-hakbang siyang nahihirapan. Kahit na may intensyon siya na walang silbi na iligtas si Jiang Chen, walang pagkakataon. Damn it! Kung sino man ang maglakas loob na hawakan si Xiao Chenzi, lalabanan kita. Panipi. Galit na umungol si Long Shisan at lumaban ng higit sa 10 master. Nagsuray-suray siya sa kanyang mga paa at may masamang tingin sa kanyang mukha. Pinalibutan siya ng mga master sa kaliwa at kanan. Medyo mahirap na ito para sa kanya, ngunit kumpara kay Jiang Chen, na hindi pa ganap na lumaki sa lakas, nagawa niyang ito ang pinakamahirap. Ikaw ay isang grupo ng mga langgam at hindi mo alam, kasama ang iyong babae at kapatid. Panipi. Ikan-away ni Chi Guxingjun ang kanyang kamay at pinalo ng palad, direktang tinamaan si Jiang Chen.
Solemn na ang mukha ni Jiang Chen, na parabang nakaharap siya sa isang mabigat na kaaway. Soaring Dragon Transformation. Panipi. Si Jiang Chen ay hindi nang ahas na magpabeya, at direktang pinaandar ang pinakamalakas na depensa. Pagkatapos ng pagbabagong anyo ng dragon, muling bumangon ang dragon, natatakpan ng mga pattern ng gininto ang dragon, at ang gintong liwanag ay nagniningning sa lahat ng dako. Tumayo si Jiang Chen gamit ang kanyang espada at hinarap ang kahirapan. Ang Tianlong Sword ay si Chigu Xingjun ay lumaban gamit ang isang palad, at si Jiang Chen ay agad na umatras, na may seryosong mukha at dugong bumulwak ng ligaw. Sa isang iglap, naramdaman ni Jiang Chen na ang origin chi sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas, na nag-aalis ng karamihan, of the offensive for him, ang lakas din ng pataas sa isang iglap. Not bad, you can take a slap from me, it seems you are quite capable. Panipi. Malumanay na sabi ni Chigu Xingjun, at ang gininto ang liwanag sa katawan ni Jiang Chen ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Ang kanyang lakas ay nagsimulang i-promote sa antas ng Star-Lord. Tama na, panipi. Kumislap ang mga mata ni Da Huang, at alam niyang tiyak na hindi maiiwan si Xiao Chenze. Napakaraming baby berry ang kanyang kinain, at natural na mas matagal ang oras na kailangan niya para magpino at sumulong. Sa ilalim ng pang-aapi ni Chigu Xingjun, susunod, si Jiang sa wakas ay nagbago si Chen, lumampas sa sarili niyang limitasyon at naabot ang katayuan ng Star-Lord level powerhouse sa isang iglap. Ang tunay na labanan ay nagsimula pa lang. Panipi. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa pagkamangha ni Chigu Xingjun at ng iba pa, para itong isang shooting star, na tumataas sa langit. Star-Lord level 1st Heaven. Star-Lord level 2nd Heaven. Star-Lord level 3rd Heaven. Ang ika-4 na level ng Star-Lord level. Sa huli, ang lakas ni Jiang Chen ay direktang huminto sa ika-4 na level ng Star-Lord level. Sa isang iglap, si Jiang Chen ay nakaramdam din ng walang kapantay na power surge mula sa kanyang katawan. Lumabas, tulad ng isang mabangis na hayop, na bumabagsak sa kalangitan. Kuya Jiang Chen. Labis na nagulat si Chen Lo. Ang kanyang mga alalahanin ay tila hindi kailangan. Sa kritikal na sandali, sa wakas ay nalagpasan ng panganay na kapatid na si Jiang Chen ang mga tanikala at naabot ang katayuan ng isang tunay na malakas na lalaki. Napakalakas ng pakiramdam na ito, gusto ko ito. Bahagyang. Itinaas ni Jiang Chen ang mga sulok ng kanyang bibig, dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, at tinitigan si Chigu Xingjun at iba pa. Ang paghahangad na lumaban ay bumangon sa aking puso, at gusto kong makipagkompetensya sa Diyos. Nakakatuwa, mukhang minamaliit pa rin kita. Unti-unting nanigas ang mga mata ni Chigu Xingjun. Kung gayon, subukan natin at tingnan kung sino ang minamaliit kung sino. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo at tumingin kay Chigu Xingjun at sa iba pa, ang kanyang mga mata ay nagniningas at nakakagulat. Magsisimula ang tunay na madugong labanan mula sa sandaling ito. Ang lakas ng espada ni Jiang Chen ay tumaas sa mga ulap, at direktang hinampas niya si Chigu Xingjun gamit ang kanyang unang espada. Patong-patong ng malakas na ulan, pagtaas-baba ng hangin at alon, ang talam ng espada ay patuloy na lumalawak, na parang umabot sa langit, at ang figure ni Jiang Chen ay naging mga after-image, na umaatake kay Chigu Xingjun mula sa lahat ng direksyon. Hindi ka marunong bumangon, pumunta ka sa impyerno. Pinagsalikop ni Chigu Xingjun ang kanyang mga palad at hinawakan si Jiang Chen, balak siyang patayin at supilan, dahilan upang tuluyang gumuho ang espasyo. Si Jiang Chen ay sumugod kaliwat kanan, papalapit Chigu Xingjun, ang tibak ay tumatagos sa langit at lupa, at walang batas. Matalas ang mga mata ni Chigu Xingjun, at sa wakas ay nakaramdam siya ng matinding pang-aapi. Ang taong ito mula sa ika-4 na antas ng Star-Lord ay malayong mas malakas kaysa sa inaakala niya. Nang mag-away silang dalawa, ang gintong liwanag ay maliwanag at ang mga bituin patuloy na nag-aaklas ng magkasama. Si Chigu Xingjun ay lumaban kay Jiang Chen gamit ang kanyang mga kamay, at sumiklab ang isang serye ng mga kislap, binago ang mundo, na may kakaibang bangis. Boom! 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 Dumagundong mga pagsabog ng nakakabinging malalakas na ingay ang bumasag sa lahat ng bituin sa loob ng libu-libong milya sa paligid at naging pulbos.
Walang nakakaalam kung gaano kadomina ang labanang ito, at ang lakas ni Chigu Xingjun at Jiang Chen ay tila hindi nakikilala. Lalong kinabahan si Chigu Xingjun. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Jiang Chen. Hindi pa natatatag ang kanyang lakas, ngunit maaari siyang magkaroon ng ganitong dominanteng momentum. Ito ay hindi mailarawan ng isip.